Okay guys, so ito na PNPKI 2025 tayo, installation and activation. So maraming pagbabago kasi, may mga changes silang ginawa. So last year gumawa na ako nito. Last year ba 'yun? Nakalimutan ko na, eh. Pero basta gumawa na ako nito. So napansin ko lang nung itong 2025 natin, may mga pagbabago yung installation and activation nila. 'Yun yung pag-aaralan natin ngayon. 'Yun yung ise-share ko sa inyo ngayon, papaano ba siya gagawin. So, tulad ng dati guys, makaka-receive kayo 'pag nag-enroll kayo sa PNPKI natin, self-service portal. So, makaka-receive tayo ng email. So, 'pag DepEd ka, I'm sure nagawan ka na ng ano mo nito, ng ITO niyo, meron ka na nito, dapat makaka-receive ka nito. So, ito yung email na mare-receive mo, PNPKI self-service portal credential po, kung ano yung pangalan mo. So, halimbawa 'yan, si Aquino Arthur 'yan. So, sino ba 'yan? Hindi ko kilala 'yan. So, ang gagawin natin is susundan lang natin 'to, itong link na binigay nila. So, ki-click lang natin 'yan, guys. Then after that, mapupunta tayo dito. So, ilalag natin 'to, yung pangalan na 'yan, then yung password. Ano ba yung password na 'yan? Yung password na 'yan, ito 'yan, yung mahabang binigay sa atin. 'Yan, nakatakip lang siya. Sabi kasi ng may-ari, takpan ko daw. So, 'yan ang ilalagay natin. Then pagkatapos niyan, magla-login lang tayo. 'Di ba, magla-login lang tayo. Yan. So, 'pag nag-login tayo, ito na yung lalabas. So, close lang natin yan. Then, automatic, sasabihin niya, we need to change. Kailangan natin magpalit ng password natin. Lagay lang natin dito yung current password natin. Then, yung new password natin. Yung password dito, guys, ang tinatanggap lang is 8 to 25 characters lang. Alphabet and numbers. So, diretso lang. Isang capital, saka small letter, saka number. Ang tinatanggap niyan. Then, after that, change mo na. Once na ma-change mo na, okay na siya. Pupunta na naman tayo sa certificate enrollment. So, ito yon guys. Makikita nyo dyan. Go lang kayo dyan. Certificate enrollment. Automatic, ito yung lalabas sa atin. So, ang importante lang dito, ito yung key algorithm. Tapos itong new password tsaka confirm password. Para hindi ka mahirapan, siyempre, kung ano yung password mo kanina, yun na rin yung gawin mo rito. So, then pipiliin mo RSA. Then yung size niya is 2048. Walang naka-default yan. So, pag-click mo ng RSA, automatic, lalabas tong size na to. Pipiliin mo is 2048. Then, next na gagawin mo, maglalagay ka ng password. So, ayan, hinighlight ko na, 2048, ano? Then, maglalagay ka ng password, guys. So, yung password mo, siyempre, napansin nyo kanina, dalawang password yung hinihingi sa atin. So, nakakalito yun, guys. So, ang gagawin mo na lang, kung ano yung password na nilagay mo kanina, yun na rin yung ilagay mo dito para hindi ka malito. O pwede mong dagdagan. So, bahala ka lang kung paano setup gagawin mo. Then, after that, enroll mo lang. Pagka-enroll mo, automatic yan. May mag-i-email sa inyo yan, guys. So, balik ka uli sa email mo, makaka-receive ka na naman ng ganito. PNPKI Certificate Enrollment Notification for Aquino Arthur ulit. O, yan. Yung sa client natin. So, automatic yan. Ito lang yung ano natin. We have to download the P12. Ito yung pinaka-importante kasi yan na yung ating magiging digital certificate. Nandiyan yan sa P12 na yan, sa P12 file. So, kailangan balik ulit tayo doon. Balik ulit tayo dito. Click ulit natin to. Pag-click natin yan, automatic makikita natin yan sa certificate list. Under certificate list, meron na tayong nakalagay na ganito. Serial number, ang haba. O yan, di ba? So, at nakalagay din kung anong region. Di ba? Department of Education Region 3. So, effective date, guys, 2025 to 2027. So, 3 taon. Then, pag next natin yan, pwede mo siyang i-download. Go ka lang dito sa token and certificate details. Dito, click mo lang yan, makikita mo na yan. So, sa pinakababa, guys, may makikita ka dyan na download P12. Yan yung pinaka-importante dyan. So, hindi mo dapat ma-miss yan. Pag click mo yung download P12, automatic, isa-save na yan. So, Aquino Arturo Mendoza, so save mo na lang sa download mo. Then after that, kailangan mong itago yan. You need to keep that for 3 years siguro. So, you need to secure that. Kasi yan na yung digital certificate mo. Yan na yung i-apply natin later sa digital signature natin. So, after that, yan, i-save mo lang, download.
So, yan, 3 beses ko lang sinasabi kailangan i-save nyo, ha. So, 'pag na-save mo na yan guys at pagbalik mo dito, under certificate list, token certificate details, mapapansin mo wala na yung download P12. Yan yung sinasabi ko kanina. Isang beses mo lang siyang puwedeng i-download. Kaya kailangan i-save mo siya. 'Pag na-save mo siya, i-save mo uli sila. Mas maganda yan i-save mo siya sa ano mo, sa Office 365. Dun mo siya i-save o kaya sa Google Drive, mas maganda rin. Basta save mo siya online. Yung private ba, yung walang nakaka-access, ikaw lang. Kasi kung minsan sa laptop natin maraming humihiram, may nakaka-access diyan. Pero safe pa rin naman yan kasi hindi nila mai-install yan ng walang password. Later on, sa part 2 ng video na 'to, so idi-discuss ko sa inyo papaano naman siya i-activate.